Hello guys, magandang araw sa inyo. Ayan, nagbabalik ulit ako dito. Naka-duty ako ulit dito sa Bike Imus, Cavite. Ayan, ang location ng shop namin, nasa tapat po kami ng Robinson's Place Imus along Aguinaldo Highway. So for this video naman po, ayan, ito yung video natin for today yun. So ito, pinagtabi natin. Pinagtabi natin itong dalawang bisikleta. Parehas naman na pogi yan. Siyempre, pogi rin yung akin kasi ako nag-build niyan eh. Ito yung custom build ko na rigid MTB na naka time trial cockpit, na time trial setup, tapos naka 700C na rim set. Hindi ko masasabi to na gravel eh kasi nag-expand na to, naging 1.9 na yung gulong. So yung gulong ko kasi boundary na yan ng gravel at saka ng MTB. Yan, so ito yung bisikleta ko, no. Then ito ihambing natin dito sa purpose build. Yan, ito yung purpose build ng gravel bike na Foxter Laurus. Yan, poging-pogi rin naman yan. Yan, ito yung compare natin, no. So ano ba yung similarities at saka yung differences. So unahin muna natin yung similarities. Siyempre ito dinesign ito pang gravel. Yan, pang gravel. Yung bike ko naman, pwede rin naman yan pang gravel. Yan, pwede. Pwede pang gravel, no. Ang papalitan ko lang diyan yung gulong kasi yung gulong naka-urban talaga na slick tire. So nandiyan yung gulong ko na pang gravel, yung ini-sponsor sa akin. Itong Vittoria Terreno. Yan, Vittoria Terreno 0 yan eh, na gravel tire talaga. Yan yung purpose built na gravel tire. So kung ikakabit ko yan diyan, which is na wala na akong oras, yan, parehas dapat silang nakatanwol kasi nakatanwol tong gulong niya. Yan. Yung naka-stock tires na nakadikit dito. Yan. So, yun yung pinaka-primary yung same ng kumbaga yung similarities ng dalawang bike na to, no? So, kung ito talagang purpose built na pang gravel, ito rin naman pwede rin na mapang gravel. Yan. At saka yung mga ibang rigid MTB, pwede na pang gravel kasi mas malalaki yung gulong ng mga yun kaysa doon sa mga gravel. Actually, yung mga ibang gravel bikes na modern ngayon, palaki rin ng gulong. Papunta na rin sa MTB. Yan, meron kasi nagkakabit ng 2.1 o 2.0. Next naman, discuss naman natin yung pagkakaiba dito sa dalawang bisikleta na to, no? Kahit na parehas din naman yung pwedeng daanan nito, no? Siyempre, unahin muna natin yung cockpit. Yan, obviously, yan, magkaiba. Yan, naka-drop bar to na naka-flared. And ito naman, naka-time trial cockpit. Yan, naka-base bar at saka aero bar. Then sa shifter nga, pang time trial, yan, pang time trial din yung brake lever. Ito naman, ito yung paborito kong pyesa na STI. Yan, nakatabingay kasi nga naka-flared yung drop bar. Then naka-bar tape din. Actually ito rin naka-bar tape din ito. Yan. So, siyempre, pagdating sa normal riding, mas okay ito. Kasi magkasama na yung shifter tsaka yung brake lever. Yan, dual control lever kasi ang tawag niyan. Ito naman, magkaiwalay kasi. Medyo yun ang yan yung parang negative, no. Unless na lang kung naka DI2, which is na wala akong pambili. Ano lang tayo, mechanical lang tayo. Yan. Then, ang maganda naman dito, kapag rektahan na, yan, katulad sa Vermosa na mahabang ang diretso na pa iba-iba yung elevation, pag naka-aero bars ako, yan yung shifter niya. So, pagdating sa, pag sinakyan ko to, at compare natin, pag nakasakay ako dito, between sa nakasakay ako dito, kunwari, at saka nakasakay ako dito. Siyempre ito, since na naka-aero position ako dito, type right position, mas aerodynamic ako dito kaysa dito. Yan, pag parehas ko to ni ride, no. Yan yung pagkakaiba yung sa position ng body position kapag nag-ride, pag rektahan. Yan. Then syempre sa frame. Kasi ang gravel bikes, sa opinion ko lang, kasi kapamilya to ng road bike eh.
So parang mas malapit yung geometry nito sa road bike. Yan. Ito naman syempre MTB. So ano ba yung pagkakaiba dito? Yung seat tube nito size 49 cm. Then yung sa MTB ko naman, yan, kasi inches ang pag MTB. Pero nung sinukat ko yan sa centimeters, 47 centimeters ang seat tube niyan. Ito kasi large size. Ito, hindi ko lang matiyak kung medium ba to o large, no? Pero pili ko medium to eh. Paki-comment na lang sa mga expert to sa mga gravel bikes ko no, yung size ng mga ganito, no? Yun nga, size 47 yung seat tube ng aking MTB. Ito naman size 49. So mas mataas to. Mas mataas ang seat tube niyan kaysa dito. Pero dito naman sa top tube, yan. Ito, sinukat ko to yung effective top tube. Pag sinabi effective top tube, yan yung parang pantay talaga na guhit. Yan, mula dito sa center point ng bottom bracket hanggang dito. Kasi medyo slope ng konti ito eh. Ito, 53 cm lang ito. Size 53. Ito naman yung effective top tube nito mula dito hanggang dito sa portion na to, kasi nga effective top tube yung sinusukat ko, size 57.5 cm. So mas mahaba ito. Mas mahaba naman yung top tube na MTB ko kaysa dito sa top tube nitong pang gravel. Kasi nga ito binase kasi ito sa road bike. Yan. So magkaiba rin yung magkaiba rin yung tinatawag ng Q factor o yung yung sa lapad ng bottom bracket shell o haba, no. Ito kasi since na pang road bike to, mas maikli ito kaysa dito sa bottom bracket shell ng aking MC Tremor sa MTB. Yan. Mas maikli ito kaysa dito. Yan. Then sa naman sa head tube, ito 130 mm ang head tube nito. Ito naman 140. So mas mahaba to. Mas mahaba yung mas mahaba naman yung yung top yung head tube nito kaysa dito. Mas mahaba to ng 10 mm. Yan. So nakita niyo yung design ng frame. Yun nga no. Ito kasi mas malapit to sa geometry ng endurance road bike particularly, no. Then yung post mount nito, yung post mount sa MTB naman yan, pang post mount na for MTB. Ito naman pang flat mount. Yan, flat mount. Yan, flat mount dito sa harap tsaka sa likod. Yan, ito naman post mount sa harap tsaka sa likod. Yan naman yung difference niya, no. Then sa crankset, kasi nga since na pang MTB to, ang kakayanin lang talaga 48T. Pero ito kasi hindi naman pang gravel yung nilagay na crankset, pang road bike kasi nga 50-30-40 to eh. 50-34 pang road bike kasi to eh. Hindi naman to pang talagang specific na gravel eh. Yan, hindi katulad sa Shimano GRX yun. Yan yung pagkakaiba, ito kasi pang road. Pero ito, pang old school na MTB o pang modern na gravel na 48T. Yan. Then syempre since na mas mataas to kaysa dito yung mas mahaba yung seat tube nito kaysa dito, siguro kung ako gagamit nito, ito kasi hindi na kailangan na mas mahabang seat post. Yan. Ito kasi kailangan talaga mahaba yung seat post niyan. Ito kasi 400 mm. Ito less lang ito. Kasi nga mataas-taas kasi yung yung seat tube niyan, no. Yan. Then tingnan natin dito sa port, halos magkaparehas lang naman. Magkaparehas lang naman ang pinagkaiba. Ito kasi hanggang 1.9 na gulong. Ito kasi 700 by 40C. Ito 47C to eh, na nag-expand ng konti. Ito 40C. So tingnan natin yung clearance dito sa fork ng Vaxter Laurus. Sa tingin ko ang magiging maximum nito 45C ang tingin ko. Feeling ko pag 47C, sasayad na dyan.
Yan. So malamang ang isa pang pagkakaiba yung wheelbase. Mas mahaba yung wheelbase nito kaysa kaysa dito sa Foxster kasi nga yung sa top tube kasi mas maikli ito eh. Maikli kasi ito, hindi katulad dito sa FC Trevor na mahaba. Yan. So yan, hindi ko mai-compare yung timbang kasi unfair kasi aluminum alloy lang ito. Ito carbon fiber. Syempre, mas magaan ito kaysa dito. Tsaka medyo mas kargado pyesa nito eh kaysa dito. Yan. Pero parehas lang naman na ano, para sa akin, parehas naman na pogi naman yung dalawang bisikleta na yan. Yan yung dalawang bisikleta na kinompare natin, no. Ito yung purpose built na gravel bike at ito naman yung rigid MTB na naka-time trial cockpit na naka 700C na boundary ng gravel at saka MTB na gulong. Yan. So sa tingin ninyo, although na parehas naman pogi yan, ano yung mas prefer niyo? Pero malamang pipiliin niyo ito. Kasi sa Pilipinas kasi sikat na sikat ang drop bars eh. Ito kasi may pagka-underrated. Yung time trial cockpit. So that's it for this video, no. So kung meron kayong tanong na hindi ko na mention, i-comment na lang niyo sa comment section down below. Yan guys, so maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pag-click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, so maraming salamat sa inyo and guys, po sa inyo.